James Harden, dumikit na kay Stephen Curry sa all-time list. Dalton Knecht, may potential bilang star player ng team. Nakikita ni LeBron. At Warriors, milyon-milyon ang naitipid kay Buddy Hield. Kinarma ang Clippers at Jazz kay Mark Cannon at George. Pagkatapos ng pinakabagong panalo ng Los Angeles Lakers, hindi na itago ni LeBron James ang kanyang paghanga sa rookie teammate na si Dalton K. Knecht. Ang bagong NBA player mula sa Tennessee ay nagtala ng career high 27 puntos sa laro at sinigurado ni LeBron na bigyan siya ng papuri. Matagal na siyang parang professional. Napag-usapan ko na ito noong nakaraang taon kaya hindi na ako nagulat. Yung shooting niya, yung finishes niya, kaya niyang gawin yun kahit kanino. Sabi ni LeBron sa pamamagitan ng Lakers Nation. May taas siyang 6'8" o 6'9"? At mabilis ang release niya kaya mabilis siyang makapag-shoot. Sneaky athletic din siya kaya kapag nakuha na niya yung mga tres niya, kaya na rin niyang mag-dribble at mag-finish sa ring. Nakita natin yun ilang beses ngayong araw. Napakalaking tulong niya para sa amin lalo na't wala si Rui at si Cam. Marami rin kaming nasugatan tulad nila. Bagamat ang storyline ng 2024 NBA Draft para sa Lakers ay nakatuon kay Bronny James. Nakasalukuyang naglalaro sa G League, si Dalton Knecht ang tunay na tagumpay ng team mula sa draft. Siya ay naging mahalagang bahagi ng sistema ni Coach J.J. Redick. Sa unang 12 laro ng season, si K. Knecht ay may average na 7.8 points, 1.9 rebounds at 1.2 assists per game, habang may shooting percentage na 46.1%. Nagsimula na rin siya ng 2 laro ngayong season kabilang ang laban sa Pelicans kung saan nagtala siya ng career high 27 points, 7 rebounds, 2 assists at 2 steals na may shooting percentage na 58.8%. Ang shooting, floor spacing at playmaking Knecht ay perpektong akma sa Lakers na tila naglalaro na parang veterano sa kabila ng pagiging rookie. Ang kanyang presensya ay dumating sa tamang panahon habang ang Lakers ay muling naglalayong bumalik sa tugatog ng tagumpay sa LeBron James era. Sa edad na 23, tiyak na makakaranas si Knecht ng mga hamon, ngunit sa tulong ni LeBron at Coach Redick, matutunan niyang gawing konsistente ang kanyang kontribusyon mula sa scoring hanggang sa mga hustle plays. Bilang 17th overall pick, si Dalton ay patungo sa pagiging isa sa mga draft steals na maaaring pagsisihan ng ibang koponan na hindi siya pinili. Sa Lakers, kasama nina LeBron James at Anthony Davis, tila nasa tamang tahanan siya. At ang kanyang kakayahan ay tiyak na magiging mahalaga sa koponan hanggat malusog siyang maglaro. Ngayon na nakuha niya ang kumpiyansa ni LeBron at ang suporta ni Coach JJ, maaari nating asahan na mas madalas nating makikita si Knecht sa court at marahil maging sa spotlight habang patuloy niyang pinapakita ang kanyang talento at kakayahan. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa rookie na ito ng Lakers? Sa ibang balita naman, sa pagbabalik mula sa 3 larong road trip kung saan natalo sila sa lahat ng laro, ang Los Angeles Clippers ay nasa isang mini slump. Naghahanap ng paraan upang makaalis sa kanilang kalagayan. Umalis sila mula sa kanilang home court sa Inglewood dala ang 4 na sunod na panalo at may kumpiyansang laro. Ngunit nawala ang kanilang mojo at nais nila itong maibalik. Nitong araw nagawa nilang bumawi, tinalo ang Utah Jazz sa score na 116-105 in Intuit Dome. Sa panalo na ito, naitala ni James Harden ang isang career milestone. Sa nalalabing-6 na minuto at 9 na segundo ng unang quarter, gumawa si Harden ng 3-pointer, nalagpasan si Ray Allen para sa pangalawa sa may pinakamaraming 3-pointers sa kasaysayan ng NBA. Si Harden ay mayroon ng 2,975 3-pointers in just 16-year career. Siya ay nasa likod ng nangunguna na si Stephen Curry ng Golden State Warriors na may 3,782 3-pointers na darating sa bayan kasama ang Warriors upang harapin ang Clippers ngayong Martes ng araw. Nagtapos si Harden na may 20 puntos, 11 assist at 2 3-pointer sa 8 attempts. Nakatulong din sa Clippers ang pagbabalik ni Mo Bamba na hindi nakapaglaro sa unang 13 laro dahil sa left knee injury. Sa kanyang pagbabalik, nag-ambag siya ng 9 na puntos at 8 rebounds sa loob ng 15 minuto. Si Ivica Zubac ay may double-double na 22 puntos at 11 rebound, habang si Norman Powell ay nag-ambag ng 19 na punto.
Sinabi ni Clippers coach Tyronn Lue na nais niyang manatiling kalmado ang kanyang koponan sa gitna ng kanilang slump, ngunit binigyang diin din niya ang ilang aspeto ng kanilang laro na kailangang ayusin. Sa rebounding, ang Clippers ay nagtala ng 41 rebounds, kapareho ng sa Jazz. Sa turnovers, napakababa ng kanilang turnovers na may 9 lamang sa buong laro. Dahil dito, nagawa nilang magtala ng 23-point lead laban sa Jazz, ang team na may pinakamababang record na 3rd to 10th in Western Conference. Bagamat nabawasan ang kanilang kalamangan sa 7 puntos sa nalalabing 3 minutes and 18 seconds ng laro matapos ang 3-pointer ni Jordan Clarkson, nanatili silang matatag upang maselyuhan ang panalo. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Malalagpasan kaya ni Harden si Stephen Curry sa all-time 3-pointers made? Sa kabilang balita naman, kung nagawa ng Golden State Warriors ang kanilang plano, ang all-star forwards na sina Paul George at Lauri Markkanen ay naglalaro na sana para sa Bay Area ngayong season. Sinubukan ng Warriors na kunin sina George at Markkanen sa off-season. Una si George bago ang free agency noong huling bahagi ng Hunyo at si Markkanen naman mula Hulyo hanggang unang bahagi ng Agosto. Ngunit hindi nagtagumpay ang matapang na plano dahil tumanggi ang parehong LA Clippers at Utah Jazz na ipagpalit ang kanilang mga bituin. Dahil dito, kinailangan ni Mike Dunleavy Jr. at ng front office ng Warriors na magbago ng direksyon. Sinuwerte ba ang Warriors nitong off-season? Ang 2024 off-season ay maaaring maging mahalagang sandali para sa Warriors. Sa kasalukuyan sila ay may 10-2 record. Maayos na gumaganap gamit ang roster na puno ng lalim imbes na kumuha ng isa pang tunay na star para samahan si Stephen Curry. Malaki ang papuri kay Dunleavy para sa kung paano niya binuo ang roster. Kabilang sa kanyang mga nakuha sa free agency ay sina DeAnthony Melton, Kyle Anderson at Buddy Hield, pati na rin si Lindy Waters III na kinuha sa isang matalino at underrated na draft day move. Si Melton ay mabilis na nagiging mahalagang starter bago magtamo ng ACL sprain laban sa Dallas Mavericks noong Martes. Si Anderson naman ay pinatunayan ang kanyang versatility habang si Hield ay naging isa sa mga pinakakamanghamanghang sorpresa sa liga. Ngunit madaling kalimutan na malamang wala sa kanilang tatlo ang nasa Warriors ngayon kung pumayag ang Clippers na ipagpalit si George. Ang trade para kay George ay mangangailangan ng mas malaking pinansyal na obligasyon mula sa Warriors na magpipigil sa kanila na makuha si Melton at mahihirapan silang gawin ang 6 na team sign and trade para kina Hield at Anderson. Bukod dito, ang individual performances ni na George at Markkanen ngayong season ay hindi rin kahanga-hanga. Si George ay may average na 16.5 points. Mas mababa sa 40% shooting from the field and 31.1% from the 3-point range. Si Markkanen naman ay may 17.2 points per game for 42.5% shooting. Dahil dito, ang pinagsamang record ng kanilang mga team ay 5-19 this season. Samantala, si Hield ay nag-a-average ng mas maraming puntos kaysa sa dalawa at may mas mataas na efficiency. Ang sharpshooter ay nasa 4 na taong kontrata na nagkakahalaga lamang ng $37.8 million, habang sina George may $49.2 million and Markkanen $42.2 million. Ay mas malaki ang kinikita ngayong season lamang. Habang maraming papuri ang natatanggap ni Dunleavy para sa kanyang off-season moves, tanong ng ilan kung bahagi ba ito ng magandang pamamahala o sadyang malaking swerte. Tila ito'y kombinasyon ng mahusay na pamamahala at magandang pagkakataon. Nararapat na kilalanin ang kontribusyon ng GM ng Warriors para sa kasalukuyang estado ng kanilang roster, habang inaamin na ang ilang bahagi nito ay resulta rin ng mga desisyon ng kanilang mga karibal na GM. Sa totoo lang, ganito talaga ang kalakaran pagdating sa pagbuo ng roster. Anong masasabi nyo mga kaibigan? Swerte lang ba o sadyang matalino lang si Dunleavy? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.